maglilinis tayo ng bonggang-bongga ngayong araw. So, eto nga pala yung continuation ng vlog ko kahapon na napakadami ko kasing ginawang paglilinis. Hindi talaga nagkasya sa iisang vlog. So, eto na nga, tinuloy ko na lang but this time, instead na sa kwarto. Tapos na tayo doon, dito na tayo sa sala. So, inalis ko na finally yung sunflower na nandito dahil medyo nasisikipan ako sa kanya at saka kailangan ko kasing maiusog yung ating mga extra na kutsyon doon pa sa kabilang side. Mamaya ipapakita ko. So, naglagay lang muna ako ng mga punda doon sa malalaking una na nasa kabila. And ginamitan ko na rin ng dust mite vacuum itong malaki naming sofa dahil magpapalit na rin ako ng cover nito. So, para dito naman, ang nilalagyan ko lang naman ng cover is yung pinakalapag niya. So, itong mga armrest, hindi na. So, I'm thinking kapag sobrang hindi na talaga kinakaya ng dust mite vacuum, yung paglilinis sa armrest, tsaka ko natatanggalin yung kabuoang bedsheet, hindi, sofa cover, and then yun, lalabahan. So, eto nga pala yung pinakabago kong itatry na mop from Zoleles. Yung pangatlo ko na tong Zolele mop, yung una binigay ko doon sa kabilang bahay. Sa Laguna, yung pangalawa binigay ko kay Papa. And then, eto na nga yung pinaka-latest. And so far, okay naman yung experience ko dito sa mop na ito. And since naglilinis nga ako dito, si Pingoy naman, alam nyo na, busy sa kusina. So, eto nga pala yung niready niyang merienda. May cheese yan, tapos tinost niya yung tinapay, may butter. So, ayan, kain na muna tayo. Medyo magbe-break lang ako kasi kaninang umaga pa talaga yung mga ganap ko. Kung napanood nyo yung hapong vlog ko, ang dami ko ng pagod nung araw na yan. Alam mo, mas gusto ko talaga yung naglilinis kaysa sa nagluluto. Kaya buti na lang andyan si Pingoy. And dahil nabitin pa nga ako sa isang sandwich, ginawa niya pa ako ng pangalawa. Kapag walis naman ako dito sa sala kanina, pero papasadahan ko pa rin siya ng vacuum. So, alam niyo na, ang pinaka-trusted ko talaga sa ngayon na vacuum na very, very affordable. Kasi lalo na pag nag-sale to, siguro mga 600, 700 lang yata to. This is from Gabor. So, ayun na nga. At pinacuum ko na rin etong likod ng sofa. So, even yung ilalim niya. Siyempre, kahit pa paano may mga dumidikit pa rin dyang alikabok, kinamitan ko na rin ng vacuum. Kinap ko na rin muna itong pader na magiging background nga nitong malaki naming sofa. So, sa loob nga lang pala nung bucket nitong Zolele mop, naglagay lang ako dyan ng tubig plus yung floor cleaner from Seaway. So anyway, ayan na nga. Tinapatan ko rin pala ng electric fan yung sahig para talagang matuyo muna siya bago ko inilatag ulit itong sofa bed namin. So dahil color brown yung cover ng ilang sofa dito sa kabilang side, naglagay lang din ako ng brown lang din na shade ng color ng sofa para dito. Pero doon lang mismo sa pinakaupuan. Wala naman kasi akong extra na sofa cover para makover itong armrest na pagkalaki-laki. So, meron din pala akong bagong mga natanggap na throw pillowcase. 4 na piraso to sa isang set. Dalawa lang yung kasamang pillowcase nitong dreamy na sofa bed. So, hiniram ko muna kay Papa yung dalawa niyang maliliit na throw pillow para magawan ko na nga rin yun ng content. So, next naman, pagpasensyahan nyo na yung mga kalat dyan sa TV area dahil meron talaga akong inaantay pang gamit na paglalagyan ng mga clutter dyan. So, dyan lang muna yan, okay? So, eto nga palang gagawin ko. Ililipat ko na naman yung study table na mga bagets. Pero doon lang naman sa kabilang side nitong malaking sofa. At meron akong bagong ilalagay sa pwesto na yan. But syempre, papasadahan na muna natin yan ng vacuum, pati na rin mop. Before kasi, ang naging work table ko dito is yung dati naming maliit or manipis na dining table sa apartment, which is etong ang inaalis ko sa ngayon. So, tutupi ko na muna. Isa rin talaga sa mga kagandahan kapag foldable, yung mga table. Kasi kapag hindi mo kailangan or hindi mo ginagamit, pwede mong itupi na lang. So anyway, nilinis ko na rin itong side na ito dahil dito ko nga balak ipwesto itong study table ng mga anak ko. At kita mo, pati itong adjustable footer, lalaglag pa nga. Kanina ko pa kasi ina-adjust yan. Hindi ko talaga matansya kung paano ko nga maipapantay yung paa nitong table. Next time nga, magpapalagay na lang ako ng kung ano man kay Pingoy para maging pantayan. I'm not sure kung yung sahig ba ang hindi pantay or yung table lang mismo hindi ko ma-adjust ng tamang levelation. So ayan na po, naglagay ako ng basket para sa mga toys ng mga bata and I'm thinking ilipat pa sa kabilang side yung artificial olive tree dito lang sa may pintuan ng kwarto na hindi pa bakante. Kasi hindi rin naman nabubuksan yan. So, doon lang muna yung artificial olive tree. Meron sana ako mas malaking parcel na bubuksan dito. Kaso, unang bukas ko pa lang, nagliliparan na yung mga styro. So, sabi ko, ay, wag na lang pala. Kasi kakalinis ko nga lang, tapos magliliparan yung mga styro. So, ito naman, binuksan ko. May mga styro pa rin, pero hindi na ganun kadami yung mga durog-durog na part ng styrofoam niya. So, ito nga palang ina-assemble ko
ko ay bago kong magiging working table and foldable din ito. So, ito yung pinili ko kasi parang medyo umiiwas, hindi. Parang tapos na ako sa team puti na mga gamit. 'Di ba dati parang gustong-gusto ko kulay puti halos. Dahil maliit nga yung apartment namin before. So, kapag nag-dark ako, edi parang lalong sisikip nga yung apartment unit na inuupahan namin. So, since medyo malaki-laki naman na to, I think carry na akong mag-dark color sa mga gamit. So, eto nga pala, yung plastic na inalis ko doon sa kutsyon namin sa kwarto. Dito ko na siya inilagay sa extra kutsyon, which is ibibigay ko nga sa kuya ko. Kung magpunta man sila dito, if ever kasi na nakakotse, hindi rin naman talaga magkakasya ito sa kotse nila. So, kailangan talaga nila mag-book ng lala. Alam mo, sobrang ganda niyan. Sarap ibenta niyan kasi halos wala talagang kahit anong stains. Iningatan ko talaga ng bonggang-bongga yan. But since nakapangako na ako sa kanya, so hindi ko na pwedeng ibenta. So far, dahil inalis ko na ngayon sunflower na pahalaman dyan, medyo naiusog ko doon sa kabilang side yung kutsyon. Mas maaliwalas na siya, pero hindi pa rin naman ganun. Pero pwede na, kumpara kanina, nag-unboxing ako dito sa may sahig kanina, kaya naman nilinis ko ulit siya, vinacuum, minop, and then nag-film na nga rin ako dito. Kung mapapansin nyo, yung mga promotional video na ginagawa ko, itsurang haggard na talaga ako, dahil during linis talaga, kung meron man akong gamit na kailangan buksan, gamitin, sinasabay ko na yung pag-film para hindi naman sayang oras. For the meantime, kinuha ko na muna yung isang chair doon sa kusina para magamit ko nga dito. In fairness naman, matchy-matchy sila dahil color black. Tapos ito nga, nagtatry kasi ako maghanap dito ng page na blanco. Hala, puro drawing naman ni Pinky. Nakakainis. Ito na nga lang yung iilan sa mga notebook ko. Pinagsusulatan ko ng mga script, mga spill, ganyan. Puro drawing pa ng mga anak ko, nakakalo. Tapos ito pang mga notebook na meron ako. Parang halos libre yung mga yan. Mercury, Dunkin. Tapos meron pa akong isang bago. Galing siya doon sa isang cafe na kinakainan namin. Pag worth 600 pesos daw yung in-order mo, may libre kang notebook. Basta ang ganda. Pakita ka sa inyo next time. So, ayan na muna yung itsura sa side na yan. Okay naman siya, diba? Huwag ka lang tumingin talaga dito sa may TV dahil ang dami pang tambak dyan. Pero don't worry, magagawan din natin yan ng solusyon very, very soon. So, eto na nga pala, dumating yung parcel na in-order ko para kay Pinggoy. Kasi kailangan niya talaga ng full face bilang. Siyempre, siya yung driver ng motor dahil motorista na nga ni. Kahit na lagi nasisira ang motor. Pagpasensyahan nyo na nga pala kung pinapagawa lang namin muna yung motor. Huwag naman kayong magalit or mainis kasi hindi pa nga namin afford bumili ng bagong motor. Kaya tiis lang muna kami. Pwede pa naman pagtsagaan yung motor namin. At saka usually naman yung mga simpleng pagawa, mga isa-isang daan lang naman yun. Unless merong kailangang bilhin. Huwag niyo po sana kaming i-pressure sa mga bagay na hindi pa talaga kaya sa ngayon, ha? Okay ba, lalab? That's daddy's helmet. Nga ba? Daddy's helmet. Abang-abang siya. This is Daddy's helmet. Opo. Get scissors kaya. Ba, para sa'yo yan. Tingnan natin kung kasya muna. Ay, galing. May ano. Protecto. Bugs! Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ha? Kasha? Sakto sa ulo ko. Parang... Hindi ko pa talaga tinanggal tong sticker, ah. May visor siya? Or, ay, yan na yun? Wala ba yung... Bakit yung tuto? Dada. Oh, doon na siya. Walang ano, hinahan. Ito. Meron? Ito. Paano ba ito? Hindi ko alam kung paano yan. Ayan. Ayan o. Ayan o. Patingin nga ng loob. Patingin nga ng loob. Oh, ang ganda. Ay, foam. Ito, hindi na siya foam. Padded siya. Ay, may tela lang. Pero ito, malambot. May sira, oh. Ha? What? Oh, man. Ay, hindi. Sira? Sira yata talaga yan. Natanggal talaga to. Ha? Natanggal talaga. Hindi. Bakit naman magkakaganyan? Oo nga, no? Yaman na. Ay. Alam mo, sobrang na-disappoint ako para dito dahil nga merong crack na nakikita dyan. Si Pinggoy, okay na nga sa kanya yun. Pero sabi ko hindi kasi
hindi rin naman kami agad-agad bumili ng ganong klaseng helmet. Di naman yan kamahalan talaga sa totoo lang. Pero medyo dinelay namin yung pagbili nun. Tapos kung kailan naman namin binili, hala, may sira. So, ibabalik namin yun, ipaparefund. So, yun, nalungkot lang ako kasi nakita kong excited talaga si Pinggoy. Lalove ko yan. So, anyway, eto nga pala, meron pa ditong popcorn. Di ko alam kung kay Papa na stocks tong popcorn. Nakita ng mga bata, so nagpaluto. Ayan na nga, at nilutuan ng daddy. And meron din pala ako nabasa nag-comment, mas maganda daw kung butter ang gamitin. Sa mga ganyang bagay, hindi ko na pinapakialaman si Pinggoy. Malaki naman na siya din, charot. Hindi, kung ano yung trip niyang gawin, dahil siya naman na magluluto. Naluto naman siya ng maayos. So, sobrang tagal na rin yata nung nagluto si Pinggoy ng popcorn. Well, anyway, ito nga palang ginagamit niyang lutuan ngayon. Ito yung pinaka-latest na natanggap namin from Modofo. Ito yung kanilang deep sauce pan. And kung mapapansin nyo dito sa may gilid niya, meron siyang, alam mo sa mga pichel or may spout, kinemerut siya para madali kang magsalin. Kasi pwede kang magluto dito ng mga masasabaw, mga sauce, kineme. Tapos nagulat nga ako nung nasa sala na ako. Nag-abot si Pinggoy ng 2 popcorn, isang cheese flavor at saka isang ganto. Kasi alam ni Pinggoy, ayoko ng mga cheese flavor na mga popcorn. Okay na ako sa regular. Yung may salt lang. Anong oras na rin ito? Kaya nagpahinga na ako. Deserve ko na rin naman. At least, medyo may naayos naman tayo dito sa sala. Ayun lang muna for today.